yung pinatay natin. Oh, yan yung mga leaf folder system. Ito, effective talaga ito. Ayan mga ka-farmers, sa magandang buhay. Another day sa palayan natin at medyo ayan, nagpa-spray po tayo. Medyo padilaw na ng konti. Inaantay natin ang paglilihi bago tayo magbagsak ng nitrogen, ano. Ayan, tayo natin maglihi. Katatapos lang po namin mag-spray ng Prevaton na ilan ba? 3 days ago. 3 days ago. Ngayon naman po, ang in-spray naman namin ay vitamins. Syempre, ano lang po yan, 3G foliar na may kasamang fish amino acid para kako ano. Medyo makapal to itong ating hybrid rice na naisabog, kaya kailangan natin ng suporta sa dahon, ano, na foliar fertilizer ba. So ayun, hopefully ay maging maganda ang resulta mga ka-farmer. Ang binibit natin dito is ano, 9 tons, 1.2 hectare. 9 tons po ang binibit natin dito kasi last 2096 na longping ay umani po ng 141 kaban. Nag-average ang nag-average ng 65 yata. Malalaking sako mga ganon. So kinumpute ko, nasa 9 tons po. Ayan. Ay, tumatawag. Ayan, maganda naman na po ang ating palay. Ayan, shoutout pala kay Nana, mga ka-farmer, yan, umorder ng lechon para sa Saturday. Thank you po. Ayan, sa Baguio daw po siya. Kaya siya po yung tumawag. Tapos ano na ba tayo? Sana ni effective yung ating in-spray na Prevaton mga farmer, kasi yung Prevaton naman po ay systemic. Kasi nakitaan na natin ng uod Yan may mga puti-puting dahon. Hopefully ay makatulong, kasi ang ano naman nun ay sa mga ilang days. Yun, itong ating katabi mga ka-farmer, malupit ang ganda. Ano po ito? 216 inbreed variety. Ganda. Ayan, papakita ko mo mamaya yung 3G foliar na nalilito akong, hirap akong bumalansi 3G foliar po na ginamit natin na actually siya organic fertilizer. Made of din naman, fish amino acid with special actually nagamit na namin yan dito sa aming 160. Umani po ito ng 103 ba? 103 kaban. Ginamit lang po yun namin 3G with fish amino acid din, hinahalo ko. Tapos naranasan namin sa palay na kahit po pahinog na yung palay, green pa yung dahon. Doon ko po naranasan yun, na yun nga na-spray. Kaya sabi ko, ayan, ibalik natin na i-spray. Ano yun, na-spray po namin yun after lang ng top dress. Pagkatapos po ng top dress, nagpa-spray ako ng ilang beses, 3 or 4 times lang po. Actually naka-isang bote lang pero ang ganda po ng resulta. Kaya ngayon ito nag-fish amino acid kami ng pang-apat na ito so naka-apat na po, pang-apat na to. Ngayon itong pang-apat hinaluan ko na ng 3G foliar. Makikita po natin ang kaibahan. Samahan niyo po akong madiskubre. Ayan, kakabukas ko lang ng isang isang panicle mga ka-farmer. Wala pa rin pong sign ng paglilihi. Nasa 43 days na po tayo. So plus 65, nasa 108 days. So bibilang tayo ng mga ilang araw pa siguro dito. Maglilihi na po ito. Abang-abang na tayo kasi kasi talagang kailangan natin matimingan yung ating pag-fertilizer. Napaka-importante. At least po alam na natin ng kasi nga ang paglilihi daw po ay
Hindi porket nakita nyo na sa variety yung maturity, magbibilang ka na lang, matatimingan mo sa ganon. Hindi pala ganon mga farmer. Yun pala ang natutunan ko. Mas maganda na yung ibang mga magsasaka daw ginaganon lang pero hindi na natin kailangan gano'n. Alam na daw nila kung naglili, sabi nila bilog. Sabi ko buntis na yun, malamang. So kailangan po natin yung paglilihi pa lang. Ibig sabihin ng paglilihi po, hindi pa nakakapag-decide yung palay, yung puno ng palay, kung ilan ang ilalabas niyang butil. Naglilihi pa lang, kumbaga sa bagay, kung naglihi kasi sa buntis na no, sa tao pero sa palay po hindi ganon. Pag sinabing naglilihi, hindi pa po siya nakakapag-decide na ilan ang ilalabas niyang butil, mahaba bang uhay. So kailangan niya ng sapat na nutrisyon, nitrogen mga farmer, main kailangan niya. So ang sinasabi nitrogen lang daw. So ayun, kailangan po ng nitrogen at magde-decide siya na marami ang ilalabas kong butil. So yun, pagka nabuntis na, doon naman tayo maglalagay ng titingnan ko kung marami bang insektong lumilipad. Kasi kung wala, ibig sabihin po effective yung ating in-spray. Mukhang okay naman kasi itong 3G, ang kinaganda dito, may insect repellent po ito, kaya medyo mahal to sa green cap. Red cap ang ginagamit namin. Kumusta insekto? Wala na Ibig sabihin nadali ng prebaton walang lumilipad. Ayos. Yung mga leaf folder po yun at kalaban namin, leaf folders at yung mga ano ba tawag dito, stem borer. Lumilipad nung last time na nag-spray kami, marami pong lumilipad. So ibig sabihin nadali namin. Ay, thank God. So ayan po ang pinagpapasalamat natin. Tama talaga ang sabi nila, early stage makita mo yung insekto, sprayan mo na kaagad. Yung iba nga po wala pa nakaabang na sila kasi nga atake yan. Lalo na po ito may natutunan na naman po ako. Shoutout po kay ka-farmer Renz Larazo. Si ka-farmer Wenz Larazo po ay isa sa mga natin yan, isa sa mga nag-develop ng Longping Longping hybrid rice. Ngayon nasa Amerika na po siya, pinirate daw siya ng US. Isa po siya sa mga nag-develop ng Longping. At ang tagal niya na po sa sa rice industry. Yan po talagang naging kanyang linya trabaho. So ang sabi niya sa akin, ka-farmer, kaya marami ang insekto diyan sa inyo na which is hindi ka talaga makakatakas dahil pala kayo, sabi niya 3 cropping a year. So sabi niya yung cycle ng insekto hindi napuputol talaga yan, sabi niya. So wala kang choice kundi mag-rely sa insecticide. So yun po yung kanyang assessment. Tapos sabi niya medyo makapal nga daw po yung nailagay natin, kaya medyo na late po yung panicle initiation natin, yung paglilihi So 43 days pa lang naman ka-farmer, baka hindi pa naman siguro late kasi -65 binibilang ko So 113 days ang maturity nito So medyo naandun pa rin naman tayo, pasok pa tayo. So ayun nga, medyo makapal daw. Kaya ang gusto ko pong subukan sa susunod ay yung drum seeder para may space. Sabi niya malaking nagagawa daw po ng may spacing yung palay sa pagkontrol po ng insekto kesa sa yung sabog nga, lalo na pag nagdikit-dikit na. So yan ang gustong gusto nung insekto na yung so far ang kinatatakot ko pa po dito ay yung tinatawag nilang brown plant hopper. Pero mayroon po tayong gagamitin na insecticide na isang gamitan lang na makakapag-protect sa kanya hanggang matapos na yung anihan mga ka-farmer, hanggang anihan. Yun po yung Pexalon. Medyo may presyo ng kaunti, pero sabi ko nga itong hybrid naman po pag naalagaan mo, ibabalik naman sa iyo yung
effort mo, no, gastos. So medyo mataas unang-una sa abono, kakain po ng mas maraming abono. Pero yun nga po, ibabalik naman sa'yo kasi first time din namin umani ng 141 eh. Actually mahina pa nga po yun mga farmer, mahina pa po yung 141 na yun. Longping 2096, hindi din naman namin pa first time, di ba? So marami pa po kaming adjustment. Ngayon po nag-adjust na kami. Nagpalagay ako ng pang bacterial leaf blight. Tapos yung ito nga yung bago naming protocol na pagka naglihi ay urea muna. Tapos after 10 days maglalagay kami ng potash, muriate of potash with urea pa rin yun mga farmer. So titingnan ko po yung kung medyo makapal talaga kasi 90 kilos ito ka-farmer Wens. So sa tingin ko 1.2 hectare ang naka-schedule po nitong kaban ng is nasa 15 sa kaban ay 15 sako na abono. Pero kung sa tingin nyo kulang pa, baka pwede pa tayo magdagdag So ito medyo padilaw na siya, tingnan nyo po, medyo okay lang naman kasi pagka malapit na rin naman siyang maglihi. Tapos itong linagay natin na foliar fertilizer, ang bango, parang banana Q. Natalo yung amoy nung ng 3G. Yung 3G foliar po, expect nyo mabaho. So natalo po yung amoy ng 3G foliar ng ating fish amino acid. Yung fish amino acid naman medyo mabango yun dahil hasang ng isda with molasses mga farmer. So yan lang ng ating haring araw, kakasikat lang. So ako naman masaya sa sa kulay, medyo may mga ganyan ng kaunti pero normal naman yan mga farmer. Talagang hindi na ito yung inano natin, yung pinatay natin. Yan yung mga leaf folder. Systemic po yung ating in-spray, Prebaton. Actually yun, mamamatay po yung mga uod niyan. Patay nga ba? Mamaya mapapahiya tayo. Prebaton, baka naman wala na. So yung mga nag-fold po ng tinamaan. Ang mahirap daw puksain po yung yung langaw bukid na tinatawag. Yung pag maliit pa yung palay, makikita niya may mga puti-puti na yun po ipinag-itlugan ng langaw bukid. Tapos syempre magiging uod po yun, mapipisa. Kaya parang may mga spot-spot po yung dahon. Pero hindi naman daw nakaka-apekto. Yan, meron na din tong kabila leaf folder. Yan ang nakaka-alarma. Pero tayo naman, dahil systemic po yung ating ginamit, kahit mag-spray yung kabila, hindi basta-basta makakalipat sa kabila dahil umi-epekto pa po yung gamot. Hindi kagaya ng contact. Yung contact ang nangyayari, mag-spray ako dito, mabubulabog sila, may mamamatay, mayroong aalis, lilipat sa kabila. Pag nakita naman ni kabila, mag-i-spray na naman siya. Siyempre, isipin niya nalilipat sa akin yung insekto, mag-i-spray din siya, lilipat na naman sa'yo. Parang nagpapasahan lang ang mangyayari. Unlike dun sa systemic, 15 to 20 days nasa palay mo yan, dala-dala niya yan hanggang simula ugat hanggang dahon, may protection ka ng 20 days. So ganun din po sa talong. Sa ibang mga maraming systemic din naman po. Makikita nyo naman yung systemic po na insecticide. Kaya maganda, medyo pricey lang ng kaunti, kagaya ng Prebaton. Yung half liter ay nasa 1.5. So 1,500 po yung half liter. Nagkasya naman dito sa 1.2 hectare. Hopefully ay mabigyan tayo ng protection hanggang maglihi. Tapos bago magbuntis, magbibigay tayo ng Pexalon na farmer. Ayan, Pexalon, para maproteksyonan na tayo. Kasi ang maatake yung mga brown plant hopper ay 40 days up, paramihan po, sabi nila. Maganda sa ngayon, masipag ka lang maghanap-hanap para ka na nagse-seminar. Although hindi lahat naman hindi lahat na napapanood
ano, so pipiliin nyo lang po yung mga kikita nyo naman eh, yung mga nagbibigay po ng mga lectures, ayan, about sa palay. Mabaho na oh. Hindi naman, parang banana cue lang, mababa ang tubig natin. Ito, effective talaga ito. Ayan po, red cap. Sana magandang anihin para makita naman natin yung effort natin, ano? So ayan mga ka-farmer, oh. Okay na ang 3G natin with the fish amino acid. Marami akong ginawang fish amino acid mga ka-farmer. So bago gagawa uli ako bago mag-anihan, makakapondo na tayo ng fish amino acid ulit. Mga dalawang lang naman o tatlo na siguro na malalaking timba meron ako doon. So araw-araw kukuha tayo sa palengke, ganoon na naman as usual, i-imbak natin. So yan, malapit na talaga ito mga ka-farmer. Yan, oh. Sabi ni tatay, but yung hybrid na ito na maraming halo daw, medyo may hindi pantay-pantay. Sabi ko normal po yan tay sa hybrid, hindi naman makaka-apekto sa anihin natin. So importante tayo ay masunod natin yung protocol, hindi tamaan ng pangit na panahon kasi nasa boundary po tayo June, ang harvest time nito is June o baka mag first week of July o katapusan po ng June, kaya medyo naandoon na sa transition po ng from summertime to rainy season. Wag naman sana tamaan ng habagat, padapain. So yun ang isa sa mga nakakatakot. Ang lakas talaga ng sprayer na nag-order din pala ako mga ka-farmer. I love sprayer syempre. Nag-order ako ng pang 5 liters, so rechargeable din para pang nakakatamad kasi mabigat din yan mga ka-farmer Yung 16 liters po mabigat din yan, hindi po biro. Kaya sabi ko shoulder bag na. May mabibili akong 5 liters na actually nabili ko na pala, naka-order na. So 5 liters na para kay Kongkong na din. Ayan, 5 liters na power spray rechargeable. Ayan, 5 liters po. Kaya mas mabilis na, hindi ka natatama rin. Kung mag-i-spray ka lang ng mga kalakalamansi, mga gulay-gulay, papaya, mabilis pong gamitin yon. So ayun, hindi kagaya niya mabigat yan, 16 liters. Din yon, rechargeable din po, kaya ayos yun. Maganda sa insekto itong sabi nga kasi nila makonsumo daw. Pero kung ako mas tatanungin, mas malakas ito, lalo na kung ang ginagamit niyo pong insecticide ay contact insecticide lang, yung tipong kailangan pong matamaan ang mga insekto para mapatay mo. Mas maganda ito kasi talagang malakas, parang niyuyugyug po yung puno pagka tinamaan. So talagang matatamaan po siya. Unlike doon sa rechargeable, medyo hindi ganoon kalakas po yung buga syempre. Ayan. Ganda yung mist niya talagang sabog. Ayan Ayan naman po ay organic, kaya wala naman pong dapat ipangamba. Sabi nga ni Allen, di naman daw mabaho. Medyo may amoy-amoy lang ng konti na parang Tatay Feli. Ayan mag-i-spray din ata sila. Ayun pilapil mga ka-farmer yan, baka mag-i-spray din po sila.
Kami naman ay foliar lang ang karamihan po dito. Hindi gaanong nagfo-foliar. Nagfo-foliar man sila, hindi napansin ko, hindi din nasusunod kasi ang foliar fertilizer po sa totoo lang dapat yan every, sabihin mo ng 7 days to 10 days dapat kasi mabilis po siyang na-absorb dahil nga small amounts lang. Kumbaga parang pinakakain mo yung halaman ng paunti-unti sa dahon dumadaan. So yun, na-absorb naman po agad ng halaman, kaya lang nakukonsume niya din naman po agad. Yun po ang sabi nila. So kailangan magbibigay ka uli ng parang pang suporta lang po itong foliar. Iba pa rin po talaga yung nagagawa ng fertilizer na ibinibigay natin na sinasabog. Ito, after 10 days na naman tayo nito. At hopefully ay nakapaglihi na. So which is napaka-importante na malagyan natin pagka nakapaglihi na, nagbubuntis na po. So mas kailangan niya ng mas magandang nutrition nun. So yun ang hindi natin pwedeng i-skip. So today is Thursday. Sunday na naman yan after May na mga farmer. Ayan, first week of May. So hopefully ay nakapag na tayo, first drop na natin ng nakapag-drop na pala tayo ng ating third application ng fertilizer. Mag-aapat po tayo, pero yung pang-apat na lang yun, parang sundot na lang po yun na pampalintog ng, may gusto akong gamitin yung Armure. Naman siya, pampalintog ng palay at the same time fungicide, pero hindi ko po alam kung kailangan pa or hindi na. Tingnan na lang natin, aralin ko muna. Kasi yung fungicide po may mga stages din kung susundin mo talaga, sasabihin nila spray kayo ng spray, susundin mo yung protocol talaga. Kasi magpupungicide ka. Ang pangit naman so pag ginagahalo-halo mga farmer, parang nawawala yung effectivity ng sa paniniwala ko. Hindi basta-basta pwedeng maghalo lang ng maghalo, lalo na yung mga chemical insecticides na paghalo-haluin mo tapos para isang spraying na lang. Kung may ganon, maniniwala ako na bakit hindi pa nila nagawa, di ba? Bakit kailangan mo pang haluin? Bakit walang company na gumawa na ito isang sprayan lang sa pool na lahat, di ba? So sa tingin ko may chemical yan syempre may epekto. Kaya sabi ko mas maganda talaga yung kung Prebaton lang, pwede mo sigurong ihalo kung organic lang naman kagaya niyan yung pero kung sabihin mo na Prebaton, haluan mo pa ng ganyan, haluin mo, baka hindi po umepekto at masayang lang. Kaya parang sa akin mas maganda kung yung insecticide na yun na lang, huwag na nating haluin. Pwede yung fish amino acid siguro pwedeng haluan kasi organic naman yan Parang naubusan nata ng kukunin na ni Allen yung yung kanyang dito, mga gamot ba yan fish amino tsaka yung 3G foliar natin. So yan naman po ay effective yung 3G foliar. Sabi ko nga nasubukan na po namin yan at marami na pong testimonya dyan. So tayo naman ay nasubukan na din, kaya sabi ko ito maganda. Ginamit namin yan isa lang beses last cropping kay 2096. Hindi na namin sinundan at hindi rin po kami nag-foliar gaano, isang beses lang namin ginamit. So ito gagamitin namin. Naka-note naman hindi naman tayo aabot ng 60,000 na gasto siguro. Kasama na po yung extra pay nila pag nag-spray ng fish amino acid. So hindi naman tayo aabot. Okay na lang naman kasi kung aani din naman po kahit sabihin mo ng 150 kaban o 140 kaban na lang, may kita pa rin. At the same time makatulong pa tayo. Mas malaki yung may bibigay ko kay Tatay Bong, diba? So yun naman po ang ating hinihiling. Tapos may kitang kaunti,
'di ba? Nakatulong tayo sa rice production ng Pilipinas na 'yun ang kailangan. Tingnan natin. Dito po sa paligid namin, kami lang po ang may tanim na hybrid, mga farmer. Ayaw po ng hybrid ng mga kapitbahay. So, ni-encourage ko sila through harvest na maipakita ang kaibahan. Na sana panigan din po tayo ng Panginoong Diyos na kumbaga maakay natin sila na oy, magtanim din na nga ako ng hybrid, malang maganda inaane doon sa kabila, di ba? So, kaya kailangan po malaki ang anihin namin dito para makita nila, o nga no, laki ng diferensya. So subukan nga natin, mga ganon. Kasi hindi naman po sila makukumbinsi sa salita lang. Kailangan mo talaga ng pruweba. So, yun po yung ating isa sa mga mission din dito. Yun nga, yung drum seeder, bala ko ding i-introduce. Nasa 10,000 lang naman po siguro yung so worth it naman, ibablog naman natin. So kahit pa paano may balik naman. At the same time malay nyo maganda naman po ang maging outcome nun. Yun po ay parang sabog tanim na pagka tumubo po ay nakalinya-linya na yung mga palay, parang nakatanim din, pero parang lipat tanim na sabog tanim po ang style. Kasi may may mga butas yun, habang hinihila mo nalalaglag yung mga binhi ng palay, pantay-pantay po yung laglag. So pag tumubo siya, akala mo nakalipat tanim, tapos ang maturity niya mas mabilis pa din, parang sinabog lang. So yun po ang advantage. At the same time, sa tag-ulan maganda din po yun, dahil hindi basta-basta dadapa yung palay mo dahil may espasyo. So ayan mga ka-farmer, tapos na naman po tayo. Shout out sa Kolokoy Boys ng ano bang lugar? Hindi ko dala yung cellphone, ka-farmer Wens. So ayan, shout out kay ka-farmer Wens Larazo ng USA. Ayan. Thank you po. So ayan, maraming salamat at magandang buhay.